Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Magandang umaga po sa bawat isa. Bago po tayo dumako sa ating devotion sa umagang ito, samahan niyo po muna ako sa isang maikling panalangin. Praise God, Hallelujah Jesus. Lord, maraming salamat po sa umagang ito na pinagkalooban niyo po ang bawat isa sa amin ng panibagong buhay and opportunity upang ikaw ay aming mapapurihan at maparangalan. Sa mga oras na ito, itinataas po namin sa inyo ang aming programang Tinapay Mula sa Langit. I pray na itago niyo po ko sa inyong likuran upang sa gayon ay ang bawat salita na mamumutawi sa aking bibig, ito ay mga salitang nagmumula lamang sa inyo at kayo po ang maitaas at maramdaman ng bawat isa sa oras na ito. I also pray na ihanda niyo ang puso't isipan ng bawat isang makikinig sa programang ito na ang mensahe na aming mapapakinggan ito ay tumimo sa aming mga puso't isipan at ito ay magsilbing kalakasan sa aming espiritual at magkaroon ng aplikasyon sa aming mga buhay. Kaya Lord, sa inyo na po namin ipinagkakatiwala ang programang ito at ang buong araw na ito. Let your will be done in our lives. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Ang ating devotion sa umagang ito ay makikita sa Deuteronomy chapter 26 verses 18 to 19 na pinamagatang God's Proclamation. Basahin po muna natin ang salita ng Diyos. Sa verse 18, "And the Lord has declared this day that you are His people, His treasured possession, as He promised, and that you are to keep all His commands." Sa verse 19, "He has declared that He will set you in praise, fame, and honor high above all the nations He has made, and that you will be a people holy to the Lord your God as He promised." In our spiritual journey, it is often easy to forget who we are in God's eyes and the significance of His promises in our lives. The book of Deuteronomy, particularly in Deuteronomy chapter 26 verses 18 to 19, provides a powerful reminder of God's proclamation about the identity, purpose, and destiny of His people. In these verses, He reaffirms the Israelites' identity as His special people. Ang proklamasyong ito ay nagpapakita na sila ay tinalaga para sa layunin ng Diyos, pagpapalain at tinawag na maging ilaw sa mga bansa. Though these words were directed toward Israelites, ito ay may malalim na kahulugan din sa atin bilang mga Kristiyano sa kapanahunan ngayon, sapagkat tayo ay pinag-isa sa tipan ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Ang dalawang verses na ating binasa ay naglalaman ng ilang mahahalagang katotohanan. Una, you are His people, His treasured possession. Pinapakita dito ang espesyal na relasyon ng Israelites at ng Diyos. Sila ay pinili hindi dahil sa kanilang kadakilaan, kundi dahil sa kanyang pag-ibig at biyaya. Sa panahon natin ngayon, tayong mga Kristiyano ay tinatawag ng God's special possession na mababasa sa 1 Peter 2 verse 9. Ang halaga natin ay hindi nanggagaling sa ating tagumpay o estado ng buhay, kundi mula sa pag-ibig ng Diyos para sa atin. Pangalawa, you are to keep all His commands. This is a reminder that obedience is crucial in the covenant relationship with God. Para sa mga Israelites, ang pagsunod sa Diyos ay hindi para makuha ang kanyang pabor, kundi bilang tugon sa relasyon na itinaguyod niya sa kanila. Katulad nito, tayong mga Kristiyano ay sumusunod sa Diyos hindi para makuha ang kaniyang pag-ibig, kundi upang igalang ang relasyon na mayroon tayo sa pamamagitan ni Kristo. Ang pagsunod ay dapat ituring na kagalakan at hindi kabigatan dahil ito ang ating natural response sa pagmamahal ng Diyos. Pangatlo, He will set you in praise, fame, and honor high above all the nations. This outlines the purpose of God's blessing for Israel. God desired that Israel will reflect His glory and goodness to the world as an example. Para sa ating mga Kristiyano, this does not necessarily mean worldly fame or recognition, kundi ang mamuhay tayo ng may karangalan at katapatan sa Diyos. Our lives, when lived with obedience and holiness, become testimony of God's goodness. Lastly, you will be a people holy to the Lord your God. Nagpapakita ito ng kahalagahan ng kabanalan bilang isang katangian na nagpapaiba sa mga taong namumuhay ng sumusunod sa Diyos. Bilang mga Kristiyano, tayo ay tinawag na mamuhay ng may kabanalan. Nangangahulugan lamang ito na nakikita sa ating pamumuhay at pakikisalamuha sa iba ang katangian ng ating Diyos. Bilang pagtatapos, ang Deuteronomy
Deuteronomy 26 verses 18 to 19 provides a profound reminder of our identity and calling as God's people. We are called to live in obedience, reflect God's goodness to the world, and pursue holiness while remembering that we are His treasured possession, chosen to fulfill His divine purpose. Samahan niyo po ako para sa ating closing prayer. Panginoon, maraming salamat po sa mensahe na aming napakinggan sa umagang ito. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal at biyaya na patuloy niyong ipinaparanas sa bawat isa sa amin. Tulungan niyo po kami na magsikap na maging tapat, masunurin sa inyong mga utos upang kami ay maging isang bayang pinagpala at na nakatadhana sa inyong kalwalhatian tulad ng mga Israelita. Palakasin niyo po kami na magpatuloy sa pamumuhay ng naaayon sa inyong kalooban upang sa lahat ng aming ginagawa, ang inyong pangalan ay aming maparangalan. Maraming salamat po muli. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programang Tinapay Mula sa Langit. Muli niyo po kaming samahan sa araw ng bukas sa ganap na 5:30 AM para sa ating pang-araw-araw na pagbubulay-bulay ng salita ng ating Diyos. Malaya po nating i-share ang video na ito sa ating mga kapamilya at kaibigan upang mas marami pa ang makapakinig at mapagpala ng salita ng Panginoon. Muli, magandang umaga po and God bless you all. Thank you.